Napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Uy, teka lang. Senator Robin, sino pinatutungkulan mo dyan? Pinatutungkulan mo ba yung mga DDS? Baka pinatutungkulan mo sila. Masasaktan naman yan, no? Harap-harapan. Tandaan natin, ha? Ang pinag-uusapan dito, pagkitil ng buhay. Pagkitil ng buhay. Ng mga di umanong iba ay inosente ng DDS. So, kasama ba yon sa sinasabi mo ngayon na marami na ang halang ang puso? Ha? Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak. Alam mo mga ka-clear, kung ito lang sa akin, aralin natin ito sinasabi ni Senator Robin. Alam mo, Senator Robin, kung alam mo kung sino yung mga nabiktima ng mga durugista, kung alam mo, di ba dapat sinampahan ng kaso, pinagbayad sa batas. Alam mo, tayo na pupunta naman sa korte, marami din naman mga drug dealers, ang nakakulong. Pati drug pushers, drug users, nakakulong naman sila eh. Yung iba nare-rehabilitate. So kung kayo, alam nyo yung mga ginagawang krimen, katulad yan, para ang dami mong alam, hindi ba dapat pinakasuhan mo ito sa PNP chief noon? Kung sino man yung mga chief ng police station nila, sa region nila, yan, mga regional director nila, chief ng bawat lungsod ng PNP. Oh, anong ginawa? Sa region. Diba? Yun dapat ang ginawa eh. Kung meron na, kasi pinag-usapan natin dito, biktima di umano ng mga drug dealer na to, di hulihin. Hulihin. Huwag mong i-justify yung pagkitil ng buhay. Diba? Pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Nasaan ang record mo? Huwag kang puro ngak-ngak, kasi mahirap yung ngak-ngak dito eh. Huwag tayong ngak-ngak dito. Bigay mo sa amin yung data. Okay, bigay mo sa amin yung data. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Alam naman natin yan in general. Sino ba naman, wag niyong monopolyahin. Wala kayong monopoly sa pagmamahal sa kapwa Filipino. Kahit tayo, kahit kami dito, ayaw namin ng droga. Pero parang minomonopoly niya minomonopolize nyo. Na parang kayo lang yung may simpatya sa mga nagiging biktima nitong illegal drugs. Diba? Una, Senator Robin, natatandaan mo nung may nawawalang droga sa customs? Diba? Panahon, ni Fael Don, Commissioner ng Bureau of Customs. Yung droga nakita sa Valenzuela na ilabas. Diba isa yun sa mga naging issue kila Guban? Diba? Naging issue kila Asierto, lalo na yung magnetic lifter, na ang itinuturo, di umano, protector, itong si Pulong Duterte at saka si Manscarpio, di umano. Nasa na yun? Bakit hindi ito nakalabas? Di ba ang laki ng Intel? Babay tayo sa Intel funds at sa Confi funds ni dating Pangulong Duterte. Ano nangyari dun? Tapos ibiblame mo sa lahat. Ilan man tonelada yung nakawala sa customs? Kung wala namang malakas na taong nagpalabas nun, lalabas ba yun? Senator Robin, di mo naisip yun kung saan galing yun? Ito ba'y narisolba? O sino bang tinakot ngayon dito? Nung nagbigay ng info sila Guban, Asierto at Fajardo ng customs. Diba? Diba nagaling si dating Pangulong Duterte? Merong utos. Actually, bakit daw buhay pa? Anong ginagawa nyo? Ba't buhay pa si Asierto? Sige nga. Dapat tinanong mo yan. Total, nandiyan ka naman. Ito, opening statement pa lang niya to. Opening statement niya pa lang, absuelto na agad si dating Pangulong Duterte at yung mga kasama niya. Wala ka pang nililay na basis para siya ay maabsuelto mo. Although in aid of legislation to mga kaklira. Hindi naman to a judge, no? Dating Pangulong Duterte is guilty. No. Pero sa salita mo pa lang, wala nang kasalanan. Paano ka makakakuha ng katotohanan yan kung inaabsuelto mo na? Hindi ka pa nagtatanong, absuelto agad. So tanong mo, bakit gusto mong mawala sa mundo si Asierto? Dapat tinanong mo yan kay dating Pangulong Duterte. Diba? Ano na nangyari doon sa magnetic lifter?
Narisolba ba yun, Pangulong Duterte? The Iron Man? Diba? Tanungin mo yun. Ang dami mong ini-skip na kwento. Diba? Kung paano po, sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda, dito po, ay binunyag ko na. Nasa loob mismo. Nag-promote pa ng pelikula. Teka lang, may cinematic effect naman yun. Katotohanan ba yun? During that time ba, baka may nagluluto doon. Hindi ka pa gumamit. Siyempre may skip na yan. Hindi ko napanood yung pelikula na yan, Hindi ko napanood yung pelikula na yan. Pero marami ka na palang binunyag. Hindi ba dapat nga nakipagtulungan ka kay PNP chief at that time, Bato? Total, ginawa mo pa nga siya ng pelikula, kung nga lumabas na Bato hindi mo natanong? Hindi mo nasabi sa kanya, PNP chief, hindi mo ba na-resolve ba itong underworld ng droga? Diba? Diba, Chong Tahong? Diba? Ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. Sige, anong bilibid yon? Pinahuli mo ba? Pinahuli ba? Ito yung tanong lang natin, pinahuli mo ba? Kailan mo sinabi yan? At that time ng Pangulong Duterte, meron na ba yon? Meron nagluluto ba o wala na? Diba? O pagkalabas mo, meron ka palang alam, ba't hindi mo sinumbong? Sino bang presidente at that time na nakalabas ka? Dapat nagsumbong ka na. Kung maripas ka na ng takbo at nagsumbong ka na. At pinahuli nyo na agad. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun? So most probably nga, panahon to ni Ramos, no? 1998, kasi doon ka pala nakaroon ng conditional pardon. Hindi, tanong ko lang naman kasi medyo matagal na yun, mga kaklir, hindi ko na alam kung nagsumbong ba siya tungkol sa lutuan ng shabu. Diba? Yun ang tanong natin. Anong ginawa mo at that time? Gumawa ka lang ng pelikula? Pinagkakitaan mo pa? Diba? Ganun po kahaba ang mga panahon. So in other words, yung panahon ni Presidente Ramos, alam mo na pala, tanong natin, nagsumbong ka ba? Ibig mo sabihin ng panahon, Dati Pangulong Ramos, susunod sa Gloria, Erap, Gloria, kaibigan pa si President Erap, di ba? Erap, Madam Gloria, and Pinoy. Wala kang ginawang action man lang? Sa akin lang na, as concerned citizen, dahil alam mo, may alam ka, bakit hindi na-resolba? Tell us, ano muna ang ginawa mo kasi ikaw ang nakaalam. Tapos ngayon na lang kay Pangulong Duterte, nagsumbong ka rin? Meron bang nahuling lutuan ng shabu? Sa Davao, di ba may nahulihan doon dati? Way back 2003 o 2004, panahon nila Asierto? Nalaman din niya ba yun? May nahuli doon sa Davao City. Mayor si dating Pangulong Duterte. Noon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ano gusto mo doon? Na. So lahat na nasa Bilibid na gumagawa ng shabu, dapat na. Dapat ganon. Ganon ang gusto mo mangyari. Diba? Bakit hindi mo sinuplong kung sino man yung jail warden doon? Or sino man yung sa Bureau of Corrections? Kung sino pinaka-head noon? Katayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan. Yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan. Palinawin mo, Senator Robin. Kasi ang premise niya ganito ang buhay ay dapat na pinoproteksyonan dahil bigay yan ng Panginoon. Diba? Bigay yan. Ang nasa taas. Pero, ano sabi niya? Pero, so yung pero mo na yun, ang ibig mo sabihin, i-justify natin ang pagkitil ng buhay sa kanila. I-justify natin? Kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Ay, teka lang. Mayroon akong papakita mga kaklir. Wait lang
Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Sige, pakinggan natin to ha. Share ko to. Ikaw buti na lang. Inaral to. Nakitang record. Sabi ko sa'yo, kaya tanong natin dito, anong alam mo Senator Robin? Huwag kang puro daldal. Wala kang papel. Puro ka lang kwento. Dahil hinahangan mo lang yun, Robin. Elise, ano to? Hinahangan. Ano? Hinahangaan mo lang. Yun, Robin. Yun. Okay. Share ko to ha. Share ko to. Tignan natin ano sabi ni Senator Cheese. Pakinggan natin. Anong date ng memorandum ng double barrel? So, Yung crime index. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024 para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang, tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum ng double barrel? July? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun Paano yan, Senator Robin? Debunk ka. Ano to, lumalabas, wala kang alam. Nagmamagaling ka lang dahil nandiyan si dating Pangulong Duterte. Wala ka naman palang datos. Tapos sasabihin mo sa amin yung naratibo mo. Well, naratibo nga ng ex-convict. Diba? Kasi wala kang alam. Diba? Inamin mo naman Ito yung naratibo ng isang convicted. So the problem is, nagbibigay ka ng naratibo, pinapaalam mo sa ibang tao, senador ka pa naman, Blue Ribbon Subcommittee hearing pa naman yan. Mas mali ang binibigay mong info. Ano to? Para malinis mo lang? Si dating Pangulong Duterte? At yung mga kasama niya? Huwag naman ganun. At the expense of truth? Babaguhin mo